Magandang hapon po. Huli ka sa Cainta Rizal ang pagsalpok ng isang motorsiklo sa isang papalikong AUV. Dead on the spot ang biktimang tumilapon sa tindi ng pagkakabangga. Nakatutok si EJ Gomez. Kuha ang CCTV na yan sa Felix Avenue sa Cainta Rizal pasado 1:00 ng madaling araw kanina. Kita ang isang sasakyan na kumakaliwa hanggang sa isang motorsiklo ang nakasalpukan nito. Tumilapon ang rider. Nagpagulong-gulong naman ang nakalas na utility box ng motor. Ang tinapay na bitbit ng rider tumilapon sa bubong ng sasakyan. Grabe! Dead on the spot ang 41 anyos na rider. Kwento ng saksing tumangging humarap sa kamera. Kasabay ko kasi kanina dyan sa stoplight. Patuli na siya. Ilang siguro 4 times sa tumbling bago bumagsak. Sa investigasyon ng pulisya, pauwi na sa Antipolo City ang rider mula Cainta matapos maglaro ng basketball. Magsusundo naman daw sana ng kaanak ang 57 anyos na AUV driver para bumiyahe sa probinsya at makilamay sa namatay nilang kaanak. Kakaliwa po siya para pumasok sa subdivision po siya. Nung pakaliwa siya, moderate lang yung takbo. So kung takbo ng motorcycle, kung hindi siya ganun katulin, makakapag-sudden brake siya at ma-prevent yung collision. Tumangging magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng nasawing rider. Nasa kustodiya na ng Cainta Police ang AUV driver. Kasi nagulat din po ako. Sobrang bilis niya. Ano po? Sobrang bilis. Nakakalungkot. Wala naman po akong masamang intention. Aksidente po talaga. Maharap ang driver sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Mas malaki pa raw sa pork barrel noon ang nadiskubre ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson. Mahigit 100 bilyong piso ang isiningit raw o yung mga insertions sa national budget ngayong 2025 ng halos lahat anya ng mga senador sa 19th Congress. Nakatutok si Mav Gonzalez. Nagulat daw si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na sa 2025 General Appropriations Act, mahigit 100 bilyong piso aniya ang insertions o isiningit ng halos lahat ng senador ng 19th Congress. Individual insertions daw ito na naka-FLR o for later release. Hindi pa raw siya nakakita ng ganito kalaking halaga. Noon daw kasi, nasa daang-daang milyong piso lang ang Priority Development Assistance Fund o PDAF na mas kilala bilang pork barrel bago ito ideklarang unconstitutional. Sabi ni Lacson, hindi pa niya nakikita ang buong listahan ng mga kongresistang nagsingit din sa budget pero mahaba rin aniya ito. Pwede raw niyang tanungin sa budget deliberation kung bakit ito pinayagan, kung ilan sa mga insertion ang na-release at paano ito ipinatupad. Giit ni Lacson, bagamat hindi naman agad-agad masasabing illegal ang mga budget insertion o amendment, nakukwestiyon ito lalo kung umabot ang individual insertion ng 5 hanggang 9 bilyong piso. Nanawagan din ang senador sa mga kapwa mambabatas na iwasan ang paggamit ng tinatawag na leadership fund sa DPWH na nagbibigay daan para makapagsingit ng proyekto ang mga senador at kongresista kahit sa National Expenditure Program o NEP. Samantala, may mga senador na nababahala sa affidavit ni Orly Gutesa, ang dating security aide ni Congressman Zaldico na nag-deliver umano ng mali-maletang pera kinako at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod kasi sa hindi pagsipot sa pulong niya sa Justice Secretary, pinasinungalingan ng 2 dating kasamahan niya ang kanyang pahayag. Itinanggi rin ng nakapirmang notaryo na si Attorney Peshi Rose Espera na siya ang nagnotaryo at tumulong maghanda sa salaysay ni Gutesa. Sabi ni Lacson, makakatulong ang Manila Regional Trial Court na lutasin ang misteryo ng kontrobersyal na affidavit ni Gutesa. Sabi ni Senador Rodante Marcoleta na nagpakilala kay Gutesa sa Senate Blue Ribbon Committee, walang epekto sa salaysay ni Gutesa ang anumang problema sa pagnotaryo sa affidavit dahil binasa niya ito sa pagdinig. Sumumpa naman daw siya sa Blue Ribbon, binasa roon ang kanyang salaysay at tinanong pa ng mga senador. Kaya aniya, kahit walang notaryo, hindi nawala ng saysay ang mga sinabi ni Gutesa. Pwede naman daw ipanotaryo muli ni Gutesa ang affidavit niya para mawala ang duda ng mga tao. Tingin ni Marcoleta, may kredibilidad bilang testigo si Gutesa dahil tinest niya ito at pinagtatanong sa mga sinabi niya, partikular sa mga umaning maleta ng pera.
Taliwas naman ang pananaw ni Senador Erwin Tulfo na may duda raw kay Guteza. Lalo pa raw nang itanggi ng notaryo na pinirmahan niya ang affidavit nito. Ngayon nga po, nawawala si Mr. Guteza. Hindi na nga makita po, hindi na po matagpuan. Medyo, at this point, medyo nakakapagduda. Gusto ko nga may isang hearing pa po para matawag yung tao na yon, ma-cross-examine ho natin, para matanong lang ho natin, sino ba ang nagturo sa'yo? Dagdag ni Tulfo, magandang makuha rin ang CCTV footages mula sa pinagdalhan umanong exclusive subdivision. Pero ang eleksyon daw rito, dapat suriin muna ang mga testigo bago pa harapin sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Bukod sa Oriental Mindoro, bugbog sarado rin sa Bagyong Opong ang Occidental Mindoro, kung saan isang namatay. Nakatutok si Bea Pinlac. Nagmistulang dagat ang kalsadang ito sa San Jose Occidental Mindoro dahil sa bahang dulot ng pananalasa ng Bagyong Opong. Usad pagong ang mga sasakyan. May tumirik pang tricycle sa gitna ng daan. Yung sa San Jose lang po, yung sa Labangan po, hindi pa din naman daw po siya humuhupa, pero nadadaanan naman na daw po. Sa tala ng Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Occidental Mindoro, isang lalaking edad 51 ang nasawi at 3 ang sugatan dahil sa bagyo. Ililigtas niya po sana yung dalawa niyang anak na nandun po sa bangka, approach ng seashore. Nga lang po ay sa lakas po ng alon, yun po yung nag-cause ng drowning niya po. Sa Sablayan, nailigtas ng mga otoridad ang 5 crew ng isang bangkang inanod ng malakas na alon at hangin noong Biyernes ng hapon. Ayon sa Philippine Coast Guard, lumangoy ang 5 crew patungo sa Pandan Island sa kasagsagan ng bagyo. Ligtas din ang mga sakay ng fishing vessel na sumadsad naman malapit sa baybayin ng Paluan. Ayon sa PCG, hindi ito nagdulot ng oil spill sa dagat. Mahigit 5,000 pamilya o halos 18,000 individual ang apektado ng Bagyong Opong sa Occidental Mindoro. Di bababa sa 50 milyong piso ang pinsala sa agrikultura ng probinsya. Sa Oriental Mindoro naman, napinsala ng bagyo ang isang high school sa bayan ng Bungabong. Nabuwal din ang ilang puno at lumaylay ang mga kawad. Lagpas 50,000 pamilya na o mahigit 100 at 60,000 individual ang nasalanta ng Bagyong Opong sa probinsya. Umakyat na sa 4 na po ang sugatan. Hinahanap pa rin ang 2 nawawalang mangingisda sa bayan ng Mansalay. Lumobo na sa halos kalahating bilyong piso ang halaga ng pinsala sa agrikultura dito sa Oriental Mindoro at halos 150 million pesos naman sa kanilang infrastruktura. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok, 24 oras. May tuturing daw ng Department of Justice sa senyales ng kawalan ng sinseridad ang pagiging kampante ang mga aksyon at pahayag kahapon ni Sara Diskaya. Ma'am, short statement lang po. How did it go po, ma'am? Ma'am, how did it go? Sinabi yan ni Sara Diskaya ng hinga ng pahayag ng media habang palabas ng DOJ kahapon. Nang dumating naman siya, nagsenya siya ng finger heart sa mga tao. Sabi ni DOJ spokesperson Asek Miko Clavano, kasama ang mga ginawa at sinabi ni Sara sa mga isasaalang-alang sa isinasagawa nilang assessment at evaluation. Paghimok ng DOJ, kumilos ang naaayon ng lahat ng persons of interest sa iniimbestigahang maanumalyang flood control projects. Kabilang mag-asawang Sara at Curly Diskaya sa mga protected witnesses sa ilalim ng Witness Protection Program ng DOJ. Nagpunti sila kahapon sa DOJ para magsumite ng mga ebidensya. 5 hanggang 10 bagyo ang inaasahan sa Philippine Area of Responsibility bago matapos ang taon ayon sa Pag-asa. Sinabi rin ng Weather Agency na nagbibigay sila sa DPWH at mga humihinging contractor ng datos tungkol sa dami ng ulan na makakatulong daw sa pagdidisenyo ng mga drainage. Nakatutok si Bernadette Reyes. Dahil sa sunod-sunod na bagyo nitong mga nakaraang linggo, maraming lugar sa bansa ang binayo ng malalakas na hangin, nakaranas ng matitinding ulan at nalubog sa matataas na baha. Ngayong taon, 15 bagyo na ang pumasok sa Philippine Area of Responsibility, tig-5 noong Agosto at ngayong Setyembre.
Sa nalalabing 3 buwan ng taon, 5 hanggang 9 na tropical cyclones pa ang maaaring pumasok sa PAR. Batay sa historical data, kadalasan mga lugar sa Visayas at Mindanao ang posibleng naaapektuhan nito. Nagla-landfall o tumatawid din sa lupa ang mga ito. Hindi naman natin inaasahan na mas malalakas pero more on landfalling silang mga tropical cyclones. So that's why, of course, yung preparation natin mas kailangan for that. Ang DSWD hihilingin daw sa DBM na ma-replenish ang Quick Response Fund bilang paghahanda sa mga maaari pang dumating na kalamidad. So far, sapat po yung resources ng DSWD. But we will request for replenishment of our Quick Response Fund kasi that's provided naman under existing laws na once na bumaba na o na-meet na natin yung 50 o na-obligate na natin 50% of our Quick Response Fund ay maaari tayong mag-request for replenishment. So we will do that. Kaugnay ng mga flood control projects, sinabi ng Pag-asa na nagbibigay sila sa DPWH at mga nagre-request na contractors ng Rainfall Intensity Duration Frequency o RIDF curve na batay sa analyzed rainfall data. Sabi ng Pag-asa, makakatulong ito sa hydraulic design applications, pagdidisenyo ng urban drainage system at iba pa. We provide such kind of information, but we are not of course, after providing the information, we don't know whether it was used or not. Ang Pag-asa po, ang mandate niya is pertaining only to that. And then kapag naman dun sa other, halimbawa for the design standards, of course, that's under the DPWH na po. So I think that is the reason why yung subsequent consultation are no longer being done with Pag-asa. Sinusubukan pa naming makuna ng pahayag ang DPWH kaugnay nito. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Ilang nahulog na debris ng rocket ng China na mataan sa magkahiwalay na lugar sa bansa. May parting natagpo ang palutang-lutang sa dagat sa San Juan, Siquijor. Pinaniniwala ang nanggaling ang mga ito sa inilunsad na rocket ng China noong September 16. Nakuha yan ng Philippine Coast Guard, pati na ang parting nakuha sa Cuyo, Palawan. Nakatakdang i-turn over mga ito sa Philippine Space Agency. Paalala nila sa publiko kapag nakakita ng rocket debris, huwag na huwag itong gagalawin at agad dumulog sa mga otoridad. Quick chikahan tayo mga kapuso. Selena Gomez is now Mrs. Benny Blanco. Sa IG post, ibinahagi ng singer-actress ang snaps ng kanilang intimate wedding just this Saturday. May upcoming projects sina sparkle artist Sanya Lopez at award-winning actor Elijah Canlas. Sa post ng GMA Pictures, nakasulat ang caption na "We're seated" at hashtag na "coming soon". Aminado naman si Allen Ansay na excited at kabado siya para sa Huwag Kang Titingin. First movie niya raw ito at markado pa ang kanyang role sa naturang horror film. Itinanggi ni Binibining Marikit Herlene Budol na sila na ng dating co-star niyang si Kevin Dasom. Gusto raw muna niyang ituloy ni Kevin ang panliligaw nito bago niya sagutin. Pinahinto ng riding in tandem ang dumaang rider na yan sa Jose Abad Santos Avenue sa Dasmariñas, Cavite. At maya-maya, may isang kasamahan pa ng riding in tandem ang lumapit at tinutukan ng baril ang biktima. Walang nagawa ang biktima at ibinigay na sa mga kawatan ang kanyang motorsiklo. Patuloy ang backtracking ng Dasmariñas Police sa mga nakatakas na suspect. Sa kabila ng paulit-ulit na operasyon ng MMDA kontra sa gabal sa kalsada sa Chino Rosas Extension sa Taguig, may mga namataan pa rin nakaparada roon kahapon. At sa pag-ikot ng GMA Integrated News, may mga sasakyang nakaparada sa gilid ng kalsada. At kabilang po dyan ang mga pribadong sasakyan, pampasaherong jeep at mga truck. Sa tapat ng isang vulcanizing shop, may mga motorsiklong nakaparada. Meron ding closed van na nakahinto sa tapat ng isang junk shop. At may mga tricycle ding nakapila malapit sa palengke. Wala namang nakaparada sa tapat ng police station pero may mga sasakyan at motorsiklong nakaparada sa bangket roon. Sinusubukan namin makuha ang pahayag ng Taguig LGU pero wala pa silang tugon.
3 araw na lang, opisyal na magbubukas ang NCAA Season 101. Bago yan, nagpasiklab sa kanilang pep rally ang Colegio de San Juan de Letran at University of Perpetual Health System Dalta sa Las Piñas. Nakatutok si Martin Javier. Ilang tulog na lang magsisimula na ang panibagong season ng NCAA. Kasabay ng paghahanda, 2 pang member schools ang nagdaos ng pep rally. Festive ang pep rally ng Colegio de San Juan de Letran. Big boost daw ang pep rally na ito para sa Knights, na unang sasabak sa basketball tournament. Sobrang support nila sa amin at iba yung expectation nila sa amin ngayong season. And dadalhin namin yun at magiging inspiration namin sa paggamit ng aming pangarap. We expect them to still continue the Arriba spirit. Our teams are learning from these experiences, these successes. Yung 101 belongs to Letran. Sa gym naman ng University of Perpetual Health System Dalta sa Las Piñas. Dumalo sa pep rally ang teams mula sa iba't ibang sport. Excited silang salubungin ang Season 101. Nakasabay rin ang pagdiriwang ng anniversary. There's a saying that everything you touch will turn into gold. So this year, as we celebrate our 50th anniversary, I believe our players are ready to go for the gold. Confident but not too confident. Ano lang, nasa level lang kami na game at a time. Tsaka sobrang excited kasi madaming pumasok from juniors. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, nakatutok 24 oras. Wish nyo bang may makulong na korap? Yan din daw ang hiling ni Kapuso actress Carla Abellana na aminadong vocal sa paglalabas ng saloobin kaya nabansagan ng netizens na Queen of Call-Outs at Patron Saint of Concerned Citizens. Narito ang aking chika. Pagdating sa social issues, mula sa animal rights, tulong sa mga nasalanta ng kalamidad, isa sa mga vocal sa paglalabas ng saloobin si Carla Abellana. Kaya bansag ng netizens kay Carla para siyang patron saint of concerned citizens. O kaya'y Queen of Call-Outs. Lately, no, most especially lately, ever since naman may injustice na, but lately, of course, yung ating bansa ay talagang, ito na, nag-iingay na and nagagalit na. Ako, always naman ako vocal. Most especially when it comes to kung ano yung tama, whatever is legal, what is right. I try to use my name, my voice in a good way to really, fight for our rights, fight for what is right. Masakit daw para kay Carla na marinig ang mga anomalya sa flood control projects. Whether maliit lang po o malaki ang taxes na binabayaran nyo, the fact na nagbabayad po kayo ng taxes, dapat magalit po kayo. All the more for us. Madalas, iniiyakan ko po yan pag time na po na magbabayad ng taxes. The fact na nakikita po natin kung saan napupunta, parang ang hirap pong hindi kayo magalit. Complete this. Sana bago matapos ang 2025. May mga makulong na mga korap. Pinipili na rin daw ng Kapuso star ang kanyang mga ilalahad sa social media, katulad ng kanyang love life. Status dating daw si Carla, pero wala muna raw hard launch. I don't see the need naman na parang may hard launch or anything. I guess I'm in that point na rin in my life na parang, syempre, pipiliin ko na yung whatever, I publicize or I want to share or keep private. Ine-enjoy niya raw ang kanyang pagiging single ngayon. Ayokong masyadong maging cold or sarado sa opportunity na to meet other people. So, yung ganun lang na enjoy lang, huwag masyadong seryosohin. Posible raw na 2026 ay magbalik trabaho na siya. Sa ngayon, ini-enjoy niya muna ang time to reconnect with her loved ones tulad ng trips na hindi niya nagawa dati. Meron kaming trip. We have a family trip that's upcoming. It's in a way to celebrate my brother's birthday. It's gonna be sa Japan. End of October, we're going to take the opportunity to travel and just enjoy and rest and have fun.
Bago pa tuluyang makapasok sa Devas, makakatapat muna ng mga sangre si Isnad na gagampanan ni SP19 member Justin De Dios. Matapos ang self-sacrifice ng gabay diwa ng brilyante ng apoy na si Alipato, nawala ng saysay ang brilyante. Kaya pupunta sa Devas sina Sangre Pirena kasama ang mga bagong sangre para maibalik ang kapangyarihan nito. Pero makakaharap muna nila ang gatekeeper ng Devas na si Esnad. Ang mga pagsubok na kakaharapin ng mga sangre na naghahangad makapasok sa Devas, abangan bukas sa Encantadia Chronicle Sangre pagkatapos ng 24 oras. Maagang Pasko sa ilang street sweeper sa Bacolod City dahil nakatanggap na sila ng regalong food packs mula sa barangay. Patok naman ngayon sa Pampanga ang mga kumikinang na parol na gawa sa tela. Damhin ang diwa ng Pasko sa pagtutok ni Mav Gonzalez. Basta parol, gawa man sa makukulay na papel, kawayan, plastic o copy shells, angat ang mga likha sa tinaguriang Christmas capital ng bansa, San Fernando, Pampanga. Idagdag mo pa riyan ang mga parol na gawa sa tela. Dinisenyo ito ng 30-year-old parol maker mula San Fernando na si Mark. In demand namin yung made of fabric. Na yung fabric, mas nagugustuhan nila ngayon compared sa plastic. Yeah. Saka mas matibay kasi yung compared sa plastic. Talaga raw mabusisi ang paggawa ng fabric parol dahil gumagamit ng sequins na karaniwan sa mga gown. Depende sa laki at disenyo, nasa 500 hanggang 800 pesos ang kanilang fabric parol na bukod sa display sa inyong bahay, pwede ring iregalo sa iba. Speaking of regalo, tila maagang Christmas gift ang natanggap ng mga street sweeper sa Bacolod City. Naghandog kasi ng food packs ang barangay sa mga tinawag nilang eco-warriors. Pasalamat gid ang barangay sa ila, kay sila ang mga eco-warriors naton because they love na ang ilang work. Maliit na bagay raw ito kumpara sa sakripisyo ng mga street sweeper para panatilihing malinis ang kanilang mga kalsada at plaza. Proud ko ma, wala ko sukuan na ako ng pagka-street cleaners. Ano yung balang kapisan niya, ang kamayo man sobra na wala man kami isaway sa iya. Pis ka nakakakapoy, pisan man Japon. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Siyam ang naitalang nasawi sa Masbate matapos ng pananalasa ng bagyong Opong. Libo-libong individual at mga bahay naman ang damay rito. Nakatutok si JP Soriano. Gabi nitong Sabado nang makarating ang sinakyan naming Roro mula Sorsogon dito sa Masbate City. Walang kuryente dahil bagsak ang mga poste. 2 beses naglandfall sa probinsya ang bagyong Opong. Pagsikat ng araw kanina, 3 araw matapos manalasa ang bagyo, tumambad ang sitwasyon sa probinsya. Mga bubong na tinangay o kaya'y mga bahay na binagsakan ng puno. Ang bahay ng magkapatid na Ching at Errol sa barangay Bagong Bayan, winasak matapos mabagsakan ng punong nahati sa gitna. Malakas kasi yung hangin. Hindi na kung saan kami mapupunta. Sa sobrang lakas. Mabuti na lang pag yung puno, dito kami nakatago. Pati yung kusina namin dito, giniba talaga. Hindi ko alam kung paano kami mag-uumpisa. Sir, mabalik yung Pangulong Marcos, muwi kami tulong sa inyo. Talaga matanggap sir ang mangyari. Kami, Presidente, kami tulong sa iyo. Makikita mo naman ang sitwasyon namin. Kabilang ang magkapatid sa nasa 2,000 pamilyang inabutan ng GMA Kapuso Foundation ng pagkain, tubig at ibang pangangailangan. Tanaw rin mula sa Himpapawid ang pinsalang iniwan ng bagyong Opong sa Masbate. Sa Masbate City nabuwal ang mga naglalakihang poste. May bahay na literal na natangay ng hangin at nahulog sa bangin o tuluyang bumagsak sa tubig. Nasira din ang mga pilapil na tanging daanan papunta sa kanilang mga bahay. Akala ko last day na namin. Nung super lakas ng hangin. Sa kalsada nananatili ang mga nawalan ng bahay. Sabi ng mga taga Masbate, ito na marahil ang katumbas ng bagyong Yolanda sa kanila.
Hindi raw kailanman makakalimutan ng mga taga-Masbate ang hagupit ng Bagyong Opong at isa lang po sa mga nasira dahil sa lakas ng hangin na dulot nito ay ang kapilyang ito ng Sacred Heart dito sa Barangay Nursery. Makikita nyo naman bagsak na ang kisame. Sa kabutihang palad, wala pong mga nasugatan ng matindi. Ayon sa Office of Civil Defense, 9 ang nasawi sa Masbate dahil sa Bagyong Opong. Kabilang ang isang lalaking 16 anyos. Ang kanilang tinutuluyan nabagsakan kasi ng gumuhong pader ng kapitbahay. Mahigit 150,000 na individual ang nabiktima ng Bagyong Opong sa probinsya. Mahigit 14,000 ang nasirang bahay. Ang mga nawala ng bahay nakapila sa iba't ibang barangay halls. Narito po sila ngayon at nagpapalista para mabigay yung kanilang address, yung kanilang proof ng kanilang tirahan para sila po ay mabigyan ng tulong ng pamahalaan para maayos po ang kanilang bahay. Makikita nyo, purok by purok, ganito po karami yung mga kababayan nating nawala ng tirahan dito sa Masbate. Hanggang ngayon, problema pa rin sa probinsya ang supply ng kuryente at tubig, pati na ang linya ng komunikasyon dahil bagsak ang signal ng malalaking telcos. Problema rin ang pagkukunan ng inuming tubig, lalo pat nagkakaubusan ng supply nito sa mga pamilihan. Dumating din sa probinsya ang DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno. Kailangan namin ng mga heavy equipments, Chenso, matulungan sana kami na matanggal po. Like this, yung kotse na daganan. Sabi naman ng DICT, patuloy ang pagbibigay ng emergency communication support tulad ng paglalagay ng satellite internet units at libreng wifi sa evacuation centers sa iba't ibang rehiyon. Mula rito sa Masbate at para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, nakatutok 24 oras. Tiniyak ng International Criminal Court na tinututukan nila ang kalusugan ng lahat ng nakadetain sa kanilang pasilidad. Kasunod dito ng pagkwestiyon ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kakayahan ng ICC na tiyakin ang kaligtasan ng dating Pangulo. Nakatutok si Dano Tingkungko. Kahapon, ibinunyag ng anak ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Vice President Sara Duterte at legal counsel na si Attorney Nicholas Kaufman na nalaman nilang isinailalim ang dating Pangulo sa laboratory test para sa cranial at brain injury matapos daw mawala ng malay. Sabi ng kanyang kampo, hindi sila sinabihan agad ng International Criminal Court tungkol dito. Kaya kinukwestiyon nila ang kakayahan ng ICC na tiyakin ang kaligtasan ng dating Pangulo. Ultimo, iniindang ingro na kuko ni Duterte at pangangailangan niya ng caregiver, hindi raw agad matugunan ng ICC. Sabi pa ni Kaufman, pagod na niya ang dating Pangulo sa pagkakapiit niya at iniinda mga karamdamang may kinalaman sa kanyang katandaan, bagay na batid niya ng gobyerno. Panawagan ng bise sa ICC, itama ang anyay gross injustice sa ama. Sa pahayag na ipinadala sa GMA Integrated News, tumanggi ang tagapagsalita ng ICC na magkomento sa pribadong sitwasyon ng kanilang detainee bilang paggalang sa right to privacy. Sumusunod daw sila sa mga patakaran ng Rome Statute at international standards kaugnay sa consular access ng isang detained person na mahigpit daw na isinasagawa alinsunod sa pagpayag o hiling ng detainee. Tinututukan daw ng ICC ang physical at psychological well-being ng lahat ng detainee. Sabi ng DFA, professional, non-intrusive at respectful ang naging pagdalaw sa dating Pangulo ng career consular officials ng Embahada sa Netherlands at hindi nang sinasabing agents ng pamahalaan. Nilinaw rin ni ICC-listed counsel Attorney Gilbert Andres na legal at naaayon sa batas at international law ang pagbisita ng kahit sinong kinatawan ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte kung pinahintulutan niya ito. At the end of the day, it's really the detainee who will determine that. So, hindi po yung pamilya niya. Siya po yung subject po ng regulations at procedure po ng ICC. Sinabi rin ni ICC Assistant to Counsel at Attorney Cristina Conti, dapat alam ng mga Duterte at kampo nito na hindi nabubuyo ang ICC sa propaganda o public clamor at ang anumang impormasyon sa kondisyong medikal ni Duterte idinidiretso sa korte. I'm cautioning them against possible repercussions in the ICC case. Kung posibleng masilip ito ng ICC at kilalanin bilang interference in the case, the ICC frowns upon those kinds of activities. Kung meron man daw nagnanais na manatiling malusog si Duterte, ito ay ang mga pamilya ng mga biktima ng kanyang war on drugs.
Lagi nilang panalangin ay matuloy ang trial at para matuloy ang trial, dapat buhay si Duterte. September 23, unang itinakda ang confirmation hearing ni Duterte pero ipinagpaliban ito ng ICC dahil sa hiling ng kampo ni Duterte na indefinite adjournment dahil hindi na raw siya fit na dumalo sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Dana Tingkung ko, Nakatutok, 24 Oras.